Go ahead, bro Fernan. Start na. Ikaw opening prayer. Start na tayo, bro. Off na lang imong cam. I-off lang imong cam kay ngikit mangyapon. Di ako din sa kuan kay saba mo ko dito sa sulod, diri ko magpisto sa ngit-ngit kay medyo tahimik ba. I-off lang kay basig mingon sila na pod nga. Kanang naa sa kangit-ngit ang nagtudlo. I-off na lang. Sige, bro. Start. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po'y manalangin upang mapag-usapan natin ang banal na salita nating alahiyam. Aba, andito na naman kami ngayon upang mapag-usapan ang mga banal mong mga salita upang aming maunawaan kung ano ba talaga ang ibig ipagkahulugan ng katuruan, Aba. Sana po, Aba, na manawaan naming lahat at aming masunod ang mga katuruan iyong ibinigay sa amin. Aba, sa gabing ito, kami nandito nakatipon-tipon upang mapag-usapan at yun na nga, andito na kami. Sana po, Aba, maliwanagan ang bawat isa sa amin, Aba. Ako po'y hindi man bihasa sa mga salitang ito, pero pinilit kong turuan ang aking sarili upang ako'y makagawa ng kaaya-aya sa iyong paningin, Aba. Nawa po, Aba, gabayan mo lang kami sa gabing ito at ang aming mga kasama. At sana po na ang iba pa namin mga kasama makapunta rin at magkatipon na sa kabila ng lahat, ang dami nilang mga salita pero pinabayaan po namin yung Aba. Ang amin lang po, ang iyong katuruan ang amin sinusunod. At hanggang dito na po at sa pangalan na iyong anak na si King Misaya Yawasay na aming tagapagligtas. Yada. 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 Ang topic natin ngayon mga kapatid is Mateo 15. Narinig po ba ako? Sige bro. Ang topic natin ngayon ay Mateo 15 versikulo 1 hanggang 28. Pero kung maaga pa, pwede natin dagdagan. Ako naman mga kapatid, hindi pa bihasa sa mga ganitong gawa ng sa kabila ng sa pinanggalingan ko makapagsimba lang, okay na. Tapos yun na, hayahay na ang buhay. Kaya sinikap ko talaga dito na matuto ako sa pamamagitan ni Aba at ni Bro Pres. Dito talaga ako natuto, kaya hindi ako umalis sa grupong ito Kung meron man kayong dinaunawaan at mali na ang aking sinasabi, sawayin nyo naman ako ba, Bro Pres, no? Kasi sabi naman ni Pablo, kung gagamitin natin ang kanyang sinulat, kung may pagkakamali, sawayin. At kung paulit-ulit pang ginagawa, sawayin na may kabagsikan. Tama ba, Bro Pres? Opo, tama yan. Kahit sulat na ni Pablo, pero tama yan. Di bro, pero di ko yan gagawin. Parehas man lang tayo may pagkakamali. Sa Mateo 15, mga binanang katuruan, man magbasahin at aking babatiin or may nilayan kung ano gagawin dito. Dali lang. Mateo 15. Narinig ako na malinaw ba? Malinaw po. Malinaw. Mga minanang katuruan. Pagkatapos lumapit siya kay Yahweh ang ilang parasiyo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. At siya ay tinanong nila, bakit nilabag ng mga alagad mo ang katuruang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa parang ipinag-uutos. Sinagot sila ni Yahweh, bakit naman nilabag ang utos ng alahayam dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi ng alahayam, igalang mo ang iyong ama at ina, at sino mang lumlayad sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina ang anumang
may tutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa alahayam. Hindi na niya kailangan tulungan ang kanyang ama. Pinawalang kabuluhan ninyo ang salita ng alahayam. Masunod lamang ang inyong katuruan. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang pagalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso at ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nila galing sa alahayam ang kanilang mga utos. So dito palang mga kapatid, kung ating pag-uusapan sa versikulo 1, sa versikulo 2 ng Mateo, may nilabag na talaga. Tama naman, which is sama naman na maghuhugas talaga ng kamay, no? Pero kung ating susundan, may kulang. Dahil ang kulang nito, yung katuruan eh. Talagang ang tradisyon lang lamang nila ang sinusunod, hindi yung bubukas sa puso. Yung ibang katuruan, pinawang bahala nila, tulad na lang yung pag-alam mo sa inyong ina at ama. Pinakamalaga po yun. Mababasa natin yun sa sulat ni yung sa pinakamalagang utos. Yung Mateo 22 versikulo 37 na sumagot si Hawa sa sa 36, Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Hawa sa ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, Panginoon mong alahayam. Sumagot si Yahwa sa ibigin mo ang alahayam na iyong Yahwa ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos at ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. So dito pa lang mga kapatid, malinaw na sinasabi ni Yahwa siya na may kulang. Kasi ang tradisyon lang talaga ang ipinapatupad nila, hindi yung galing sa puso eh. Yung katuruan talaga ba, yung tura na ibig ipagkahulugan ni alahayam. Kaya dito tayo nagkakaroon ng kaya sinaway sila. Tapos sa verse 3, narinig niyo ako mga kapatid? Malinaw? Opo. Malinaw po. Sige lang bro. Malinaw, Ulit bro. po. Sige. Ito ako sa verse 5, sa verse 6, hindi na niya kailangang tulungan pa kanya. Sa verse 5, mga kapatid, ngunit itinuturo ninyo, tapos tayo dito, no? Sa verse 6 naman, hindi niya kailangan tulungan ang kanyang ama. Pinawalang kabuluhan pa ninyo ang salita ng alahayam. Masusunod lamang ang inyong minanang tradisyon. So, malinaw talaga kapatid, no? Nung sinabi ng alahayam yung ang pinakamalagang utos, yung tura ba? Kasi yung mga Parisiyo noon, ang inuutos lang sa kanila yung mga tradisyon, hindi yung kabuuan. Kumbaga, iniligaw tayo. Tapos, ang pagalang sa akin, tama nga, sinabi pa niya sa mapagkunwari, tama nga sinasabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang panggalang sa akin ang bayang ito ay pagkunyari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso at ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsampa sapagkat itinuturo nilang galing sa alahayam ang kanilang mautos. Dito na tayo kapatid, yung ang utos, sinabi ng mga Parasiyo at sa mga Sadusiyo na sinasabi nila galing sa alahayam ang kanilang mga utos, pero hindi naman nila sinusunod ay itinuturo yung lahat. Ngayon naman kapatid, kung dito naman sa sa verse 13, sumagot siya, ang bawat halamang hindi tinatanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. So, napakasakit nito kung ating pagbabatingan dahil yung
mga hindi sumusunod sa katuruan ay bubunutin pala. Kahit kilala na natin ang alhayam, kulang pa rin. Kailangan talaga yung tura. Tapos dito tayo sa verse 15 aking babasahin, ano? Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag na po ninyo sa amin ang talinghagang ito. At sinabi ni Yahweh siya, pati ba naman kayo wala rin pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan pagkatapos ay idulumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggaling sa puso, iyan ang napapurumi sa tao. Kung atin tong basahin lang ng normal, ang pinag-usapan dito, kumbaga sa ibang sikta na ginagamit nila to yung pagkain Ito yung mga talata na gustong-gusto nila na sa mga SDA na marami silang ibinabawal, pero hindi ito yung ibig ipaghulugan. Kung hindi, nagtatalakay ito sa mga katuruan pa rin. Ngunit lumabas ang bibig ng sanggol sa puso. Iyan ang napapurumi sa tao. Ibig sabihin pala mga kapatid, ang ating palang salita kailangan ding ingatan. Dahil kung nagsasalita ka na hindi kaaya-aya ng alhayam, pangit din. Talagang hindi gusto ng alhayam yung mga salitang ganun. Kaya dapat talaga natin pag-ingatan ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsasalita. Kailangan isa puso natin na hindi tayo nakakasakit ng kapwa. Kasi ang pag-ibig, importante yan Yan ang pinakaunang tura talaga Kung nandyan na yung pag-ibig sa'yo, hindi ka na magkakamali. Wala na rin mananakit sa'yo. Kung may mananakit sa'yo, huwag ka rin magagalit. Kasi kung nagagalit ka, nilalabag mo na ang kautusan. Kung magagalit ka. Kaya napakahalaga talaga ng sinasabi ng alhayam dito. Itutuloy ko na lang sa ano, no? Hello. Saan na po kayo? Dito tayo sa Mateo 15, versikulo 21. Babasahin ko muna. Nasundan ba ako, kapatid? Kinakabahan kasi ako Opo, First time okay ko lang po. kasi. Okay lang po. Umalis doon si Yahweh ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananiya ang nakatira doon at lumapit sa kanya. Sumisigaw, alhayam, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae sinasapian ng demonyo at labis na pinahirapan ito. Ngunit hindi sumagot si Yahweh. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Yahweh, palisin na nga po ninyo siya. Napakaingay. Napakaingay niya at sunod na sunod sa atin. Sumagot si Yahweh. Sa mga naliligaw na tupa ng sabahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae at lumuhod. Ito, nagmamakaw. Tulungan po ako ninyo, alhayam. Hindi dapat kung pagkain ng baka titigay sa maso. Totoo nga po, Panginoon, totoo nga po, alhayam. Ngunit ang mga po ay kumakain ng mumu na lalaglag sa ng kanilang alhayam, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Yahweh, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang iyong hinihiling mo at hindi gumaling ang kanyang anak. So, kung atin itong pag-uusapan yung isang babaeng Kananiya, isa ako dito sa kung balikan natin si Bro Itzy nung binasa niya ito. Kasi babasa natin sa mga noong tipan, nakita natin na hindi talaga ng alhayam yung mga Kananiya at sa mga hintil, no? Wala pang hintil noon yung mga Saduceo. Baga hindi niya gusto dahil gumagawa ng pagsasamba ng mga Diyos-Diyosan. So malinaw dito na ang sabi ng babae sa verse nung sinabi ni Yahweh na sa sambahayan lang sa mga naligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Sa makatuwid, hindi to dadaanan ni Yahweh kung hindi niya alam Alam rin to ni Yahweh na itong babae na to talagang kahit amumong, ibig sabihin yung ang ibig ipagkahulugan nito sa aking pangunawa,
kahit ang mga kailangan rin nilang marinig yung mga salita na yung alam nila na may propeta sa Israel na talagang sinusunod ng mga Hudyo, mga kapatid. Yung babae talaga, katulad din na sinasabi ni Cornelio sa Mateo sa gawa, na hindi lang talaga, babasahin ko muna. Gawa. Jeez. Katulad na lang ng pagitay ni Pedro pala sa Cesarea. Gawa 10 versikulo 1, sa Cesarea may isang lalaking nangangalang Cornelio. Isa siyang kapitan ng batalyong Italiano ng hukbong Romano, di ba? Isa siyang debotong tao at sa buo niyang pamilya ay sumasamba sa Alhayam. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nanalangin sa Alhayam. So dito pala mga kapatid, kung ating pagbabatingan, hindi lang pala buong Israel lang ang dapat maliligtas. Kasi kung ikaw na may nananalangin at naniniwala na may Alhayam, talagang lalapit na sa iyo ang Alhayam at kasi mababasa natin na pinadalhan talaga siya ng anghel ng Alhayam na papuntahin si Pedro sa Joppa. Puntahan talaga na kung ating pagbabatingan tawag nito, nakabahan ako. Kung ating talaga magbabatingan, hindi lang talaga mahintil, kundi kung ikaw ay sumusunod sa Alhayam at tinutupad mo ang kanyang mga utos, maliligtas ka rin. Kasi kung ang manghintil man, katulad lang nangyari kay Solomon. Anong ginagawa niya? Nasa kanya na ang kapangyarihan, karangyaan, lahat-lahat andyan na. Pero ano nakakasira sa kanya? Isang mga nag-aasawa siya ng iba't ibang lahi at inuutos siya na magsamba sa ibang yung mga nag-asawa siya ng mga Amonita, Hitio, Moabita, Sidonio. Doon siya bumagsak Ngayon naman, dito naman sa Kananiya na talagang nanalangin talaga at naniniwala na may Alhayam, tinanggap siya na yawa siya At talagang hindi lang pala Israel lang o bayan ng Judea o Hebreo ang maliligtas, kundi pati pala kung anong iba't ibang lahi, basta tayo'y naniniwala na mayroong Alhayam. Isa nangyari sa atin ngayon, katulad sa akin, dito ako bumabagsak ng una Basahin ko sa Mateo. Nakaligtaan ko itong natin. Dali lang mga kapatid Hindi ko na nakita. Sa verse 19 pala kapatid, sapagkat sa puso nang galing ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pagkikiapit, pagnanakaw, pagkikisaksi sa mga kasinungaling at tapanin ng puri. Dito talaga ako bumagsak nung ako'y nasa ibang katuruan. Kasi gawain ko rin ito noon lalo na sa aking mga trabaho. Kailangan kong gumawa ng drama para lang mapapasaya yung tao.
Ah, mayroon ding ginagawang di maganda, yung pakikiapit nga. Nakuha ko talaga to kaya dito ako bumabagsak nung sa ibang pa ako. Ngayon nawaan ko na. Katunayan nga pag lalo na pag araw ng linggo, pinapasaya ko yung sarili ko, pupapasok ko, takbo kagad sa simbahan, manalangin, pagkatapos ng tagay-tagay na. So hindi pala magandang tradisyon 'yun. Dito ko lang talaga na nasumpungan sa ating tura ang lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa ating kawan na naturuan ako ng magandang halimbawa. Kaya lahat talaga ng Zoom meeting, sumasali ako para matuto ako. Hindi yung talagang hindi ko man makuha lahat pero is nasa puso ko, hindi ko man siya masunod lahat dahil nga sa itong trabaho natin, ang batas ay batas talaga. Yun nga, yung pagkakatipon bawal muna, kaya hindi ko masunod yung iba. So hanggang dito lang muna ako, bro, please. Salamat. Medyo kinakabahan ako eh. Marami na sana akong iniisip pero nawawala. Dagdagan na lang po kung sino may gustong magdagdag. Okay, okay po. Salamat, Brother Fernan. Ano lang, ng marami. hindi naman practice, pinagsikapan ko naman yun, pero kinakabahan pa lang talaga ako. Sige. Sa sunod, pag-aralan ko Maganda naman. Rin Maganda. Maganda talaga yung maganda yung deliberation. Okay, ang babalikan ko dito, yung sinasabi dito sa verse 10. Okay. Verse 8. Yung sinasabi ng Misaya na itong mga taong ito, yung mga Pharisees, ay nasusulat na yung mga gawain nila na isulat na ng ating propeta na si Propeta Isaias na sinasabi, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan layo kanako ang ilang mga kasing-kasing. Mga taong ito daw, sabi ng Misaya, ay nagpapasidungog, nagpaparangal sa alahayam sa pamagitan ng salita lamang. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Aba. Sabi sa verse 9, walay kapuslanan ng ilang pagsimba kanako. Yung mga taong gumagawa nito na nagpupuri sa Ama sa pamagitan lamang ng salita, walang kabuluhan. Useless po yung kanilang pagsamba. Kasi kahit sabihin man natin, bawat gawain, bawat activity ng simbahan o ng pananampalataya na ginagawa ginagawa ng samahan, kung tayo nanduroon, ngunit hindi tayo namumuhay sa kanyang salita, di natin ipamuhay ito ng buong pagsisikap, ang kalalabasan po niyan ay wala tayong pinag-iba sa mga parasiyo na kung saan sinasabihan ng Misaya nito. Sabi dito, walay kapuslanan ng ilang pagsimba kanako, kay ilang itudlo, ingon nga balaod sa Elohim ang mga sugo nga hinimo lamang og tao. Dito tayo pupukus mga kapatid, na kung saan ang makikita natin, lalo-lalo na sa ating kapanahonan ngayon, sa mga nagsitayo ang mga grupo, sekta na nandirito sa ating bansa, na kung saan ang binibigyang halaga ay ang decree or ang doktrina ni pastor, ng bishop, ng nakakataas na pangulo ng kanilang simbahan, ang binibigyang halaga upang paniwalaan ng mga member na sa kapamaraan ng iyon na ibinigay ng kanilang leader ay darating sila sa usaping kaligtasan. Ngunit yan po ay tinututulan ng ating Misaya noon sa kapanahonan niya, which is nangyayari ngayon uli sa panahon natin. Yun ang kadalasang nangyayari ngayon sa mga grupo na nandirito sa atin, kung saan itinatabi ang Biblia at ang sinunod yung interpretation ng leader, na ginagawang interpretation ng leader sa Biblia upang yun ay susundin. At ang interpretation ng leader ay lumayo po sa pagkaintindi sa salita ng Ama. Yun ang karamihan na nangyayari dito.
kung saan ang araw ng pagsamba sa isang linggo, yung Sabbath day. Ngunit ginawa nilang 3 beses. Mayroong midweek service, may overnight prayer, at mayroong Sunday service. Ginawa nilang 3 beses yung pagtitipon, hindi buo yung araw ng kanilang pagtitipon, at base sa analisisyon natin at ating nakikitang obserbasyon, ito ay isinagawa ng mga relihiyon, isinagawa ng mga sekta, mga grupo, hindi dahil upang papurihan ang Aba at sambahin ang Aba. Sinabi nila, 3 beses sa isang araw, sa isang linggo, mayroong pagtitipon upang papupurihan ang Aba. Pero sa nakikita ko sa aking analisisyon, dahil ako po ay dumaan sa iba't ibang sekta at grupo, denomination ng mga iba't ibang pananampalataya dito sa atin, sa obserbasyon ko po, ginawa nila yung 3 pagtitipon para sa 3 koleksyon na gaganapin sa 3 bawat pagtitipon, na sa pagkakaalam ko dalawa ang bisis lilibot yung collection box o collection sibot upang mag-collection sa mga member bawat service. Hindi po ba sa mga nanggagaling nanggagaling diyan sa iba't ibang sekta, yun po ba ay sinasabi ko po ba ay napapansin niyo doon sa pinanggagalingan ninyo? Tama bro. Katolik. Hindi yan. Born again. Mas okay pa yung Catholic kasi isang bisis lang yon. More on Protestant ang may garong gawain, na kung saan 2 beses umiikot yung koleksyon. Kaya rin Kaya naman pres, wala pagkakaiba. Kasi nanggagaling ng Ganon din po ang Katolik. May tatlo rin, Brad. Depende. Katolik, dalawa rin. Oo, dalawa. yun ang yun ang napapansin ko na sinasabi nila, at ang mga tao na uto na kung saan sinasabi nila, pinaprant nila yung reason na magtitipon sila sa 3 pagkakataon sa isang linggo para papupurihan ang alahayam, ang may likha. Ngunit ano lang yun, sabihin natin business strategy lang yun upang sila ay makapaglikom ng koleksyon para ginawang gatasan yung mga tao. At ang pinapahalagahan na ng tao, dahil kasi ang tao pag ang tao na bilog ang utak, ang tao kasi pag na mind condition yan, kung ano yung sabihin ng leader, dahil ang tingin, pag nakuha ang ganito kasi yun ang problema kasi sa tao. Pag nakuha ang loob at saka yung pag-iisip na ang taong ito ay lingkod ng Aba at banal, kung ano man ang sabihin ng taong yan, kahit hindi na naka-align sa Torah, susundin na sa mga member sa walang pagtatanong o walang pagdo-double checks doon sa kasulatan. Ganun po ang kadalasang nangyayari. Kahit sa pinanggalingan nating ngayon, kababago lang. Yun po ang nangyayari, na dahil napaniwala na ang tao na siya ay lingkod ng Ama at banal, yung sinasabing mga itinuturo o mga kapamaraanan, mga desisyon na ginagawa ay tinitingala o kinikilala na yun na ay ang kaparaanan ng Ama, which is nabubulagan po ang karamihan na nandito po ang Torah, nandito po yung katuruan ng Ama, na kung saan parati nating i-check, parati nating i-repair doon upang tayo hindi po mawawala. Yan po ang basihan ko para hindi po tayo mawawala. Kahit sino yung magtuturo, mga kapatid, kahit ako, repair niyo mga kapatid sa Torah, unawain ninyo upang wala na tayong walang chance na maluloko po ang bawat isa. Ayaw na ayaw ko po na maluko tayo sa katuruan. Kaya challenge po, check ninyo, unawain ninyo yung mga tinuturo upang hindi na mangyayari ang mga pangluluko gamit ang Biblia. Ang nangyayari ngayon sa atin,
ang salita ng Ama ay ginawang armas upang tulisin, upang i-hold up ang mga tao. Ginamit ang salita ng Ama upang nakawan ang tao sa harap-harapan. Dahil likas sa mga Hebreo, likas sa atin na tayo ay gustong mananampalataya sa Aba, gustong maglingkod, gustong sambahin ang Aba. Kaya pinagsamantalahan ng dyablo ang ganong kaugalian natin, kaya napapasok tayo ng mga oportunistang tao. Pero ito po ang tips. Check nyo palagi sa Torah ang sinasabi at unawain ninyo. Hindi naman mahirap unawain ang Torah. Yun ang sinasabi ni Moses. At lalong hindi mahirap sundin. Basta't pag-ibig ang nag-uutos. Verse 10, ang sinabi dito, unya, gipaduol ni Misaya ang mga tao ngadto kaniya ug mingon siya kanila, pamati kamo og sabta ninyo, dili ang mosulod sa baba sa tao ang makapahugaw kaniya, undili ang magagula sa iyang baba. Okay? Hindi raw ang makakaparumi sa tao yung pumapasok sa ating bibig. Ngunit yung lumalabas sa bibig dahil yun ay nagmumula sa ating mga puso. Yun ang sinasabi dahil yung pagnanasa, pagpatay, pagnakaw, pag-witness natin ng mga kasunungalingan, nagmumula yan sa ating pag-iisip at ipinoprocess yan sa ating pagbati, sa ating pakiramdam bago natin ilalabas. Kaya natin na ilabas dahil sa may galit tayo sa tao, kaya tayo nakapagsalita ng masama. Kaya ang nakakaparumi sa tao, ang sabi ng Misaya, yung lumalabas sa bibig ng tao, hindi yung pumapasok sa bibig. Dahil ang nagiging issue nito is yung katuruan ng mga parasyo ng Judaism ngayon po is ano po yan? Hindi po yan nawawala. Nandito pa po yung ganyang tradisyon na yan. Nasa Judaism po, nasa Orthodox. Yung ultra-Orthodox na sect ng mga Judaism. Andyan pa po yung practices na yan na kailangan mayroong proper hand washing at mayroong parang ceremony, parang ritual blessing na gagawin nila bago sila hindi basta-basta naghunaw lang, nag-hand wash lang. Mayroong proseso. Kasi sa ibang version mababasa natin, hindi talaga naghugas kamay ang mga apostol at sina Misaya. Ngunit sa ibang version, hindi naghugas ng kamay sa tamang kaparaanan na kanilang itinuturo sa kanilang mga kaninunuan. Which is, ang naunawaan ko dito, naghugas kamay sina Misaya at yung mga apostol. Ngunit hindi sumunod sa proseso nila, sa proper procedure ng kanilang tradisyon or ng kanilang katuruan sa kanilang pananampalataya na ina-establish ng mga Sadducees and Pharisees. Yun po ang naging issue. Kaya pero sa akin, nanghinaw ito, nanghanwas ito, naghugas kamay ito, hindi nga lang sumunod sa tamang kapamaraanan ng mga parasyo at ng mga Sadusyo. At ang sinabi dito, wala daw makakapagparumi sa pumapasok sa ating bibig, ngunit ito po, ang lumalabas po ang nakakapagdumi. Ika nga, nasabi natin kanina, doon lumalabas sa ating bibig ang nagmumula sa ating puso at isip na i-process natin yung mga kasamaan at tapos nakapagsalita tayo ng hindi mabuti against sa ating kapwa. At ang nangyayari ngayon, itong bersikulo na ito, nagiging front ito ng mga Christian. Di po ba? Na kinikritics nila tayong hindi kumakain ng baboy, hindi kumakain ng mga maruruming pagkain dahil si Misaya na mismo daw ang nagsasabi na walang nakakapagpadumi sa tao na pumapasok sa ating bibig. It means to say, pagkain ito. Sa ibang version nito, walang pagkain na nakakaparumi sa tao na pumapasok sa bibig dahil ito ay ilalabas lamang, iproproseso sa katawan at ilalabas sa katawan. Kaya nagiging strong verse po ito
laban sa atin gamit ng mga Kristiyano upang tapalan nila yung pagkain ng mga hindi yung mga maruruming pagkain na binabawal sa Leviticus. Kung kayo po ang tatanungin ito, paano ninyo ididipinsa na ang mismong Misaya na nagsabi na wala palang makakaparumi sa tao? So ibig sabihin, lahat ng pagkain ay hindi nakakapagdumi. Hindi ka nakakabigay karumihan sa tao. Ibig sabihin, pwedeng kainin lahat. Di po ba? Ito po yung ano nila. Ito po yung pambato nilang bersikulo na lumalabas mismo sa bibig ng Misaya, letra por letra na mabasa, na hindi parumi ang pagkain na ipinapasok sa bibig, kundi yung nasa puso at isip na lumalabas sa ating bibig. So, pwede kainin lahat ng pagkain. Basta sa ito na to, gamit ng mga Kristiyano ito. Kaya kung kayo mga kapatid, paano ninyo i-reason o ididipinsa ang Torah sa ganitong katuruan na sinasabi ng mga Kristiyano? Okay. Sino po yung mag-answer? Sis Joanne. Yes po. Marinig po ba ako? Okay po. Babasahin ko po doon sa explain ko po doon sa isang kay Cornelius po. Ano po yun? Base po yun sa yung explanation po doon. Yung hindi Israelites at saka nanampalataya kay Abba, may siya po, may chance na magiging makapasok po siya sa covenant ng Abba. Kasi doon sa sinasabi doon sa mga pagkain na doon sa blanket na inahayag kay Peter, hindi yung literal na pagkain. Naka-refer doon sa kay Cornelius na sabi ni Pablo, ni Peter, ayaw niyang kumain ng mga unclean food. Pero nagsabi doon ang angel na hindi yun sa pagkain, kundi pertaining yun kay Cornelius na faith. Okay, ang sinasabi natin ni Sis Joanne ay doon sa panaginip ni Cornelio at ni Peter, na kung saan kahit anong lahi ay binigyan ng chance ng alhayam na pakikipagtipan sa alhayam, sa Aba, sa pamagitan ng paniniwala na mayroong Misaya at susunod sa Torah, andun po yung chance. Pero itong verse na ito, paano natin ididipinsa ito? Ito po ay challenge natin sa mga nandirito. Paano natin ididipinsa ito? Hindi yun gagamitin natin dahil kung hindi natin yung gagamitin, kasi ang nandoon is parables. Ang issue doon is parables, na kung saan yung mga hayop doon na mga unclean is nagre-representa po yon sa iba't ibang lahi ng tao. Ngunit dito sa Matthew chapter 15 verse 10, nag-refer po ito sa pagkain na literal na sinasabi ng Misaya na hindi makakapagpadumi. Pagkain po talaga ang nire-refer nito. Paano ito ididipinsa? Hindi makapagpadumi sa atin. Paano po ninyo ito idipinsa na mismong nagmumula sa bibig ng Misaya na ang pagkain na papasok sa ating katawan, na ang papasok gamit sa ating bibig, ay hindi nakapagpadumi? So, napawalang bisa ng Misaya ang Leviticus chapter 11 kung yan ay ating unawain, dahil pagkain po ang pagkain ng pinag-uusapan. Wala daw pagkain na nakapagpadumi. Kaya paano natin ito i-defense? Para sa akin, bro, dapat bigyang pansin nila yung lumalabas sa bibig, hindi yung pumapasok sa bibig. Kasi dito sila nakatuon sa pumapasok sa bibig.
Kaya ang lahat ng sinasabi nila ay malinis na. Ngunit hindi nila binigyang pansin yung lumalabas sa bibig. Okay. Tama, medyo tama yung sinasabi, malinis na yung pumapasok sa bibig nila. Pero yung lumalabas ang marumi. May punto si Bro LD. Pero ang tanong, paano natin idepensa ang ating pananampalataya na ang pagkaing baboy, particularly sa baboy, na kinakain ng mga Kristiyano na nagbabasa ng Biblia, gamit ang verse na ito, i-defense nila na ang baboy ay hindi marumi dahil sinabi ng Misaya, ang pagkain na papasok sa ating lalamunan, ating bibig, ay hindi nakapagpadumi. So ang baboy ay kinakain nila, hindi daw nakapagpadumi. Ang tunay na nakapagpadumi sa tao, yung lumalabas sa bibig ng tao na nagmumula sa puso. Paano ito i-explain? Bro, batiin ako. Kasi diyan sa binasa mong text, ang sinasabi diyan na nagpaparumi, di ba, binabati ko sila ng mga Pariseo na hindi sila naghugas ng kamay. So sa akin, ang punto doon, yung paghuhugas ng kamay doon ang kinikriticize sila, di ba? Siyempre hahawak sila sa pagkain. Yun ang irony doon. Yung sa paghuhugas ng kamay, nahawak sila sa pagkain na magiging marumi ang pagkain. Pero hindi yung mga forbidden na pagkain na gin-forbid ng alahayam. Ganun po yun. Okay, ganito. Sa ibang version na nabasa natin, naghugas kamay po ang Misaya at ang apostol, ngunit hindi lang po sumunod sa procedure ng proper hand washing. So ibig sabihin, naghugas kamay sila, ngunit hindi na-acknowledge yung paghugas kamay nila na nalinis sila dahil sa hindi nila sinunod yung procedure ng relihiyon nila, ng pananampalataya o itinuturo ng mga parasyo. Ando na po, naghugas sila ng kamay, ngunit hindi nakasunod sa kapamaraanan ng mga parasyo. Kumbaga, invalid po yung paghugas kamay nila. Ganun po ang naging nangyari. Ako na sasagot, ha? Ako na sasagot. Okay. Baka na mag-challenge dyan. Si Sarah. This is challenge. Paano nyo idepensa pananampalataya natin na bibilaukan talaga ang Kristiyano sa sagot natin? Hindi ito pagdidebate. Kumbaga ito ay nung malaman mo ba, baka pag narinig ng mga Kristiyano yung reason mo, matauhan sila na hindi panginginsulto, kundi pagbibigay unawa sa nagiging sitwasyon ng ng Misaya at ang apostol, ng mga apostoles sa kanilang kapanahunan. Sino bang nandito iba? Brother Lindon. Bro, yung Mateo 5. Hello, bro. Paano mo idepensa, bro? Kasi ilalaban ng mga Kristiyano na kahit yung pagkain ng baboy ay pwede dahil hindi daw nakakapagpadumi. Dahil pumapasok sa bibig, pagkain, hindi nakakapagpadumi. Ang lumalabas ang nakakapagpadumi. So, ilalaban ng mga Kristiyano sa pamagitan ng verse na ito ang pagkain nila ng baboy. Dahil sabi ng Misaya, hindi nakakapagpadumi ang pumapasok sa bibig o ipinapasok nila. So, hindi yan nakakapagpadumi. Paano mo idepensa, bro Lindon? Patun kaya ko, bro. Nahirapan po kang kaliso dito, bro. Mateo 5 kaya, bro. Versikulo 6. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Alam ko yun. Pero sagutin mo ako dito. Paano mo ito i-explain ang pangyayari dito? Na kasi alam nating lahat na hindi nagtuturo ang Misaya na ipawalang bisa ang Torah. Dapat nating ma-explain ang situation na kung saan maunawaan ng mga Kristiyano dahil ang mga Kristiyano naguguluhan dahil sa verse na ito, ang inaakala nila pinawalang bisa ng Misaya ang Torah. O may mag-challenge pa, Brother Moymoy. Sasagot ka rito. Sino ba dito? Mga babae. Mga taga-Panay.
Hello bro. Kuya Idoy. Kuya Idoy. Ito, Kuya Idoy. Oh, Brother Alban. Alam natin lahat na ang Misaya ay nagtuturo pro Torah, hindi against Torah. Pero dito, sa verse na ito, nagkakaroon ng butas ang mga Kristiyano, kaya nagulong isip nila na pwede kumain ng baboy dahil sa verse na ito. Na kita ninyo, hindi nga nakakapagpadumi ang pagkain na papasok sa ating bibig. Dahil yan po ay lalabas lang sa ating katawan. So hindi yan ang makapagpadumi. Sabihin nila sa atin, literal po ang ating application sa makapagpadumi. Dahil ang sa atin, ang madumi ay yung pagkain. Kaya may eksakto na explanation nito na dito lang natin makukuha sa pangyayari na kung saan pag nai-explain natin ito sa kanila, matauhan ng mga Kristiyano na nag-iisip na pwede kumain ng baboy. Okay na? Hello bro. Brad Alban or wala? Siguro. Hello bro. Sir, Base sa aking pagkaintindi kasi yung yung time na yan, yung Misaya, yung kasama na yung mga apostoles niya, naghugas ng kamay. Tapos, ang gusto kasi ng mga Pariseo, gusto nila na sundin kung ano ang kanilang ritual, which is batas po ng tao, which is sila po ang gumawa ng batas na ganyan. Kasi wala po tayong mababasa na sa Torah na ganito ang proper na paghugas ng kamay. Wala po ganyan itinuturo. Kaya ginawa nilang literal na pagkaintindi yung kung anong pumapasok sa iyong bibig ay hindi hindi tawag diyan, hindi makahugaw. Makasala. May pag-explain, hirap maglisod mag-Tagalog bro. Nakakarumi bro. Nakakarumi. Oo. Lisod kay i-explain Tagalog kay wala ko nanad. Ayan, Ang alam ko nito. Jessica, oh. Okay, Bisaya ako, English, Brad. Ako tatanggap sa challenge. Sige, Ayan, sige. si Sis Jessica, oh. Ako muna bro. Ay, kaninindot ni. 15 na yan. Si Sis brother Jessica. Lendon. Ako po. Sige bro. Go ahead bro, Lindon. Katapos si Jessica. Sige. Yung ko naman dito, yung pagkakaintindi ko, yung pinaglalaban ng Misaya is yung yung traditional ba na tinituro ng mga Pariseo, Saduceo. Ayaw ng abali kinokorek ba ng Misaya na hindi dapat yung batas ng tao o tradisyon yung kailangan nating may apply sa panahon na yan na tawag nito yung sa pagkain po ba na kung ano yung pasok sa yun yung nawala na ako bro. Kasi ganito yan. Sasagutin ka ng Kristiyano sa ngayon, gamit ang verse na yan, hindi pala nakapagpadumi ang baboy, pagkain. Dahil ang binasag ng Misaya, yung mga Torah ninyo na sinasabi, ganun ka man. Dahil hindi nakakapagpadumi yun, ang nakakapagpadumi yung lumalabas sa bibig. So, malinaw dyan na sinabi ng Misaya
na walang pagkain na nakapagpadumi. So, yung pagkain namin ng baboy, hindi na yun madumi. Dahil pinasok niya namin sa bibig. At ang totoong karumihan ay yung lalabas dahil nagmumula sa puso. Ganun man ang Kristiyano. Sis Jessica. Yes po. Kung narinig ko na ito eh. Kung titignan natin sa verse 2, ang tinatanong dito kung bakit hindi naghugas ng kamay bago kumain. Ang sagot dito ni Messiah Yahawashi, itong palaisipan. Pero yung pinakasagot dito ay yung verse 20, yung paghugas ng kamay. Kung hindi sila naghuhugas ng kamay, ay hindi ito nakapagpapadumi sa kanilang pagsubo. Ganun po yung sagot ng Messiah sa dito. These are what make a man unclean, but eating with unwashed hands does not make him unclean. Hindi po pagkain ang tinutukoy dito, yung kamay po na hindi nakapaghugas. So kapag nagsubo yung isang tao na marumi ang kanyang kamay, at yung isinusubo naman talaga niya ay clean foods, ay hindi po ito nakapagpaparumi sa kanya, kundi yung lumalabas sa kanyang mga bibig na hindi na rin, kahit aso hindi na rin makain. So ganun yung nakakapagpaparumi sa atin. Yan lamang po. Tama din. Pero tama din 'yan, tama. Pero ganito, paano mo idepensa ang Kristiyano na magre-reason ganito ang gagamitin niya na hindi na pala nakakapagparumi ang pagkain. Kasi yung baboy, pagkain man ng mga Kristiyano. Ang pinag-uusapan dyan, pagkain. Ang ganito kasi yon, mga kapatid. Hindi nagtuturo ang Messiah ng against sa Torah. Ang sinasabi niya, walang pagkain na makakapagparumi na papasok sa bibig ng tao. Dahil po ang kaharap niyang mga tao sa time na yan, lahat po ay hindi kumakain ng pagkain marurumi. Lahat po hindi kumakain ng hindi nakaprescribe doon sa Torah, doon sa Leviticus chapter 11. Lahat ng tao dyan. Kaya yung mga Kristiyano na nag-iisip na yung baboy pagkain, ang baboy po ay hindi po pagkaon nung nagtuturo ang Messiah doon sa mga tao na nakausap niya. Kaya yung mga Kristiyano na nagsabi ngayon, pwede itong baboy dahil pagkain ito. Sabihin natin, pagkain yan ninyo. Pero pupunta tayo sa kung saan, sa sitwasyon ng Messiah at sa kapanahunan niya nung itinuturo niya yan. Hindi po pagkain ang mga pagkain hindi nakadescribe doon sa Leviticus chapter 11. Ganun po ang sagot niyan. Totoo na hindi po nakapagpadumi ang pagkain na papasok sa ating bibig. Pero yung pagkain na sinasabi, prescribed by the Torah. Ang problema ng mga Christian, gumagamit sila ng verse na ito, hindi nila inunawa kung ano ang kultura ng mga taong ito na ikinaharap ng Messiah noon. Gumagamit sila sa verse dito, sa verse 10, na kung saan inintindi nila yung pagkain nila ngayon ng mga Kristiyano ay katulad ng pagkain ng mga tao na nakakausap ng Messiah sa kapanahunan nung siya'y nangangaral. At doon nagkakamali ng pag-unawa ang mga Kristiyano. Dahil iniisip nila na ang pagkain na tinutumbok dyan is general. Hindi nila inunawa na ang pagkain na pinag-uusapan doon na hindi makakapagpadumi, pagkain po yun na prescribed by Torah. Tama. May magtatanong? Tama po. Klaro po. Ada. Pero ginagamit pa rin nila yung sabing ano kasi gagamit-gamit ang mga Kristiyano sa verse na ito na sabi nila, pagkain sabihin naman ng mga Kristiyano, walang pagkain na makakapagpadumi na papasok sa ating bibig.
Ang tunay na nakapagpadumi, yung lumalabas mula sa ating bibig dahil nagmumula yan sa ating puso at isip. Yun ang sabi nila. Hindi nila gamit-gamit sa salitang pagkain na kung saan hindi nila inunawa kung anong pagkain ang sinasabi ng Misaya. Hindi po kasali ang baboy dito na pagkain na sinasabi niya. Pagkain po ang sinasabi ng Misaya, pagkain na nakaprescribe sa Torah. Dito nabutasan ang ibang mga mananampalataya na yung mga katulad ko dati, kasi ako dati Christian defender ako eh. Tinanong ko ang sabadista nito, hindi nakasagot ang sabadista. Sabi ko, huwag kang liliplo, huwag kang tatalo ng ibang chapter at verse. Sagutin mo ako dito. Sabi ng Misaya, walang pagkain na nakapagparumi. Ito, nakapagparumi ba itong baboy? Pagkain man ito. Hindi nakasagot si sabadista. Pero nung ako ay nasa Torah na, naunawaan ko ang pagkain pala na sinasabi ng Misaya ay pagkain prescribed by the Torah, at ang baboy ay hindi kabilang sa pagkain na kinikilala ng mga mananampalataya at ng mga tao noon sa panahon ng Misaya, dahil sila po ay may tradisyon na ang kanilang kinakain ay prescribed by Leviticus chapter 11. Ganun po yun. Hindi po yan pagkain. Yang baboy, hindi yan pagkain. Yang mga marurumi, hindi yan pagkain sa mga Torah observant. Kaya hindi po yan kabilang sa sinasabing walang pagkain na makakapagparumi sa atin. Dahil ang pagkain na yon ay tutunay na pagkain. Dahil pagkain po ang tinutukoy doon ng Misaya, pagkain ng mga Torah observant, Torah community. Naunawaan po? Ang sa akin naman bro, Klaro. ang sa akin naman bro, kung gagamitan talaga nila na filosofiya, hindi ka talaga makasagot dyan. Kasi hindi nila naunawaan yun eh. Ang gagamitin na filosofiya eh. Ganun yun sa mga... Pero kahit ano, gamitan kaya tayo maganda ng filosofiya, pag Wag mo lang- ganyan ang po pagsagot, sabihin mo, alalahanin mo na nagtuturo ang Misaya gamit ang Torah. Hindi po, ang daladalang mga kasulatan nung sila ay nangangaral ay ang Torah. Ang problema kasi ng mga Kristiyano, ginawa nilang nag-umpugan ang dalawang kasulatan na hindi inunawa na kaya nandyan ang tinatawag na New Testament. Resulta po yan nung ang mga apostol at ang Misaya ay nangangaral sa Torah. Kaya hindi po pwede na unawaan natin ang New Testament at ibangga natin yung pag-uunawa natin doon sa Torah. Dahil ang New Testament ay nalikha dahil nung ipinangaral nila ang Torah. Ganun po yun. Kumbaga, may nasabi nga ang Misaya na ang buong kasulatan ay ibinigay upang pagtuwid, pagbadlong, ano ba yun? Pagturo. Dahil ang katotohanan po niyan mga kapatid, ang kasulatan ay buo na po bago ang Misaya nagpunta dito sa mundo. Dahil siya po ang tinutukoy ng buong kasulatan. Dahil siya po ang kahulugan sa buong kasulatan. Kaya buo na po ang kasulatan nung siya nandito. Ito pong New Testament ay hindi po ito kabilang sa kasulatan. Ito po ay testimonya na ang kasulatan ay totoo. Ganun po yun. Ang New Testament po ay testimony na ang kasulatan ay tunay at totoo. Kumbaga, patunay po at hindi mangyayari na ang patunay ay sasalungatin niya yung kanyang pinapatunayan. Yada. Hello? Yan. bro. Tama bro, tama aja. Tama yan. Klaro po, klaro. Okay na? Yada. Po, marunong na kami magsagot Okay na po. sa mga Christian. Mga Christian kasi, bakit Kumakain ng ba lumi. ginagamit yung New Testament against Old Testament? Mahirap yun. Hindi po pwede dahil ang New Testament ay resulta lang nung ipinangaral ng mga apostol at ng Misaya ang sinasabi nilang Old Testament. Actually, wala namang Old Testament eh. Walang Old Testament. May New Covenant. Wala rin New Testament. Walang New Testament. New Covenant. Totoo meron. Pero Old Testament, wala po. Yeah, Kasi ang
ang testament ng alahayam ay hindi po naluluma. Sinabi pa nga ni David, there are new every morning. Tapos naluluma. Ang galing pa mag-memorize ng mga Christian. There are new every morning, greatest thy faithfulness. Sus. Tapos, tinatawag old niya. Ay. Paano yan? Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya, nagsabungan ang mga bersikulo ng mga Christian dahil sa maling platform ng pag-unawa nila patungkol sa kasulatan. Hindi mangyayari na against ang New Testament sa Old Testament. Kung mayroon mang nag-against dyan, pagsali na yan ng mga pakialamerong mga Gentiles. Yun po ang totoo dyan. Hindi po mangyayari yan. Katotohanan. Kasi ganito yan. Hindi po nangangaral sina Mateo, nadala ni Mateo ang libro ni Marcos. Hindi nangangaral si Marcos, nadala ni Marcos ang libro ni Juan. Hindi nangangaral si Juan, nadala niyang libro ni Santiago. Dahil para sa kaalaman ng lahat, 20 to 30 years po ang nakalipas bago nag-collapse ang Jerusalem. Bago namatay ang Misaya, nakalipas pa po. Nag-collapse ang Jerusalem bago na-confile ang tinatawag niya New Testament. Kaya wala pong alam ang mga apostol na mayroong New Testament. May totoo na nagsulat po sila patungkol sa kanilang mga ginagawa. Pero hindi po nila alam na yun pala ay New Testament at Old Testament yung kanilang ipinangangaral. Na naging bahagi na ng kasulatan ang kanilang. Hindi naman tayo salungat na naging bahagi. Ngunit ilagay lang natin sa tamang pag-unawa. Ang New Testament na sinasabi ng Christian, yan po ay, ano ba sa Hebrew niyan? Idot. Haidot. Testimony. Pamatuod. Patunay na totoo ang kasulatan. Kaya hindi po pwede na ang patunay ay magiging sasalungatin ang pinapatunayan niya na ang kasulatan. Kaya pag mga baliktad ang utok, pinagsasabong ang New Testament at Old Testament, mahirap yan. Pero sa mahinahon na pakikiusap, ipapaunawa mo, ganito sabihin mo na alalahanin mo mga kapatid na alam nyo ba na ang New Testament ay na-confile 20 to 30 years na na-confile yan bago matapos na nalusob ang Jerusalem. So ibig sabihin, ano ang ipinangaral ng mga apostol sa kanilang kapanahunan? Marami tayong mababasa, kasulatan ang ginagamit at ang kasulatan ay tumutukoy sa Torah. Kaya ang ipinangaral nila at ang daladala nilang kasulatan ay ang tinatawag nilang Old Testament. Writings ng prophets at yung sinasabing Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah refers sa Book of Moses, yung Ketubim nag-refer doon sa Chronicles, at ang Nevi'im nag-refer sa Book of Prophets. Tuloy po. Tuloy o tulog na? Tulogan na. Tuloy po. Tuloy. Tuloy po. Pasok sa isip namin po. Kala ko na ano na natulog na ano na sa baboy. Kaya, Nanibago po. gina-encode namin sa memory namin para naka-retain kung sino man magtanong, andyan na. Marunong na kami magsagot po. At alalahanin natin, hindi yan panginginsulto. Yan po ay katotohanan. Yan po ay pangpagising na katotohanan po. Pangpagising po yan. Alam yan ni Brother Lindon, nakalimutan siguro. Natakot sa Tagalog. Pakiulit nga po ulit para hindi namin makalimutan. Ano nun?
Yung sagot about doon kanina, paano nga po yun Okay, ulit? ganito yun. Pag sasabihin ng Kristiyano, uy, bakit kayo namuhay na hindi kumakain ng baboy? Mababasa natin dito sa Matthew chapter 15 verse 10. Walang pagkain na nakapagpadumi sa tao. Ang nakapagpadumi ay ang lumalabas sa bibig na nagmumula sa isip at sa puso. Yun ang nakakapagpadumi. Kaya wala pong pagkain. Misaya na mismo ang nagsasabi, walang pagkain na nakapagpadumi sa tao. So, sabihin ng mga Kristiyano sa atin, yung pangunawa kasi ninyo sa pagkadumi ay very literally. Wala na yung kautusan dahil mismo siya na ang nagsabi na walang nakapagpadumi. Itinama niya, gamitin pa yung Matthew chapter 5 verse 17. Nagbigay siya ng katamang kahulugan. Itinama niya, dito, walang pagkain na nakapagpadumi. Paano mo yan sasagutin? Pero ang sagot mo dyan, tanong mo. Mga kapatid, ang tunay po niyan, para sa mga apostol at sa mga tao sa panahon ng Misaya nung siya ay nangangaral, yung baboy na sinasabi mong pagkain, hindi po yan kabilang sa pagkain ng mga tao na sinasabihan ni Misaya nung siya ay nangangaral. Dahil po, existing pa po yung pagiging nila sa tunay na pagkain. At lahat ng pagkain mong iniisip dito sa kapanahonan natin, hindi po yan pwedeng ihambing mo doon. Dahil sila po ay Torah observant. Ang Misaya ang nagsabi, Torah observant po yan. Hindi mangyayari na sabihin niya pagkain yung baboy. Kung ang isip mo, Kristiyano, pagkain niyang baboy, hindi yan ang isip ng Misaya. Ang baboy ay hindi yan kasama sa kasang sinasabi na pagkain na hindi nakakapagpadumi na ipapasok natin sa ating bibig. Kasi pagkain po ang sinasabi ng Misaya. At ang baboy at ang iba pang hindi ipinahintulot doon sa Leviticus chapter 11, hindi yan lahat pagkain sa harap nila noon hanggang ngayon kung ikaw ay Torah observant at totoong mananampalataya ng Ama. Ganun po yun. Ganda. Okay, tuloy na tayo. Okay po. Salamat. Salamat, bro. Salamat, bro. Okay, tapos ko naman ito na-explain, itong babaeng Canaanites. Maraming times ko na ito na-explain. Ito dito sa verse 32. Verse 29. Si Misaya Yahawasyai mibiya ngadtong dapita og misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea og mitunga siya sa usa ka bungtod og milingkod didto og may dakong panon sa mga tawo nga miduol kaniya og nagdalag mga bakol, pilay, buta, amang, uban pang mga masakiton. O gipahimutang nila ang mga masakiton sa tiilan ni Misaya. O giayo niya sila. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti ug ang mga pilay na ngaayo ug ang mga bakol na kalakaw ug ang mga buta nakakita o gidayeg nila ang alahayam sa Israel. Okay? Marami ang nawawala sa pananampalataya gamit ang mga milagro. Dahil sa sulat na ito, maraming mga gumagawa ngayon ng milagro kagaya ng sinasabing Jesus Miracle Crusade na kung saan pinangungunahan ni Pastor Willie Estrada Almeida na marami pong milagro ang ginagawa doon, na nagagawa doon at maraming tao ang nandoon, mga member. At katunayan po niyan, isa po akong member doon at worker po noon. At ang nangyayari ngayon, mga kakilala ko, mga nagmi-message sa akin, lapastangan daw yung ginagawa ko sa ngayon. Bakit pa daw ako umaalis sa ganong katuruan na maraming bisis na
nakakita or nakakarinig ako ng mga testimonyo na nandun ang milagro. Kumbaga, nabubulagan ang tao sa usaping katotohanan dahil nakapokus po sa milagro ang tao. Dahil sa nakita nilang milagro, kahit hindi na po align sa Torah ang pananampalataya at pamamaraan sa pagsamba ng Ama, hindi na po nila tinitingnan. Dahil sila po ay nakapokus na nakadama po sila ng milagro at nakakakita at nakakarinig ng mga testimonyong nandoon ang milagro. Ngunit po, yan po ay kayang gawin ng Diablo upang tayo'y linlangin. Kung kasabihan pa ni Brother Idoy, ang demonyo pwedeng magpanggap na Elohim. Pero ito yung hindi makaya ng demonyo. Ang demonyo pwede magpanggap ng Elohim, ngunit ang Elohim ay hindi yan magpapanggap na demonyo. Tama po ba? Yada. Kaya hindi uobra yung sasabihin. Kaya nga lumabas yung sorry kung atin namang mapag-usapan yung ating hindi maiiwasan kasi yung ating pinanggalingan, ating kasamang mga mahal nating kasama na pag mga may ipinagawa na paglilihim, mga pagpagsisinungaling, idadaan tayo sa rason na para ma-purify. Sabi ko, pagsisinungaling, proseso ng purification. Tumatak sa isip ko yung kasabihan ni Bro Idoy na ang Diablo pwede magpanggap na Elohim. Ngunit, ang Elohim ay hindi magpapanggap na Diablo. Tama po ba? Kaya pag tinuruan mo ang taong magsisinungaling, yan po ay ang kasinungalingan ay pangunahing katangian ng ugali ng Diablo. Kaya nagiging question po yun. Nagiging malaking question po sa aking isip. Bakit kaya ito? Hinayaan ko lang. Ngunit dumating talaga yung punto na nakikita kong ganito na sabi ko, tama, pwede namang magpanggap na Elohim. Ibig sabihin, pwede namang gamitin ang salita para kilalalin na siya ay pinadala ng Elohim. O kung hindi man, nagiging lingkod siya ng Elohim, ngunit dumating yung time na ay parang dinapuan ng masamang espiritu dahil nagkakamali sa harap ng Aba at hindi matatanggap ng Aba, lalo na't glory ang dahilan. Hindi niya naibigay ang glory sa Ama. Hinayaan na ang mga tao na magbibigay glory, kaya yun ang nangyayari. Umaalis yung diwa or yung conscious ng espiritu at pinabayaan. Anong po? Kaya ang hindi magagawa ng Diablo, yung milagro, magawa yan. Di po ba? Kaya po yan ng Diablo. Ngunit ang hindi magagawa ito, ang magpakabanal. Magpakabanal. At ang kabanalan ay makakamit at makikilala mo na ang pagpakabanal ay makikilala mo sa consistent na pagsunod at pagsusumikap na gawin at isabuhay ang Torah. Pag yan nakikita mo sa isang tao, kahit sa kasama mo, hindi yan nagpapanggap. Tunay at dalisay ang layunin yan. Kaya pag milagro, X. Pag milagro yung basihan po, X po tayo dyan. Hindi po yan ang basihan natin na tayo ay sinamahan ng Ama. X tayo dyan. Kasi kung ako, tatanungin ninyo, galing po ako sa iba't ibang sekta, lalong-lalo na yan sa sinasabi kong Miracle Crusade, na dami ko pong naririnig ng mga milagro doon na halos hindi ka makakapaniwala. Ngunit nakakausap mo talaga yung taong pinangyayarihan sa mga pangyayari. Kaya hindi po yun ang nagiging basihan ko na ngayon.
Noon, kaya ako nang doon dahil din po sa milagro. Pero nung nakita ko na hindi na talaga tama din yung mga ginagawa, wala na sa tama, mga maling desisyon, dahil natili lang yung mga tao dahil andun yung milagro. Sabi ko, hindi na to tama. Kaya pag milagro, ang pag-uusapan, hindi po tayo kakasa dyan. Hindi yan ang pinaka-sign. Hindi yan ang pinaka-palatandaan. Consistent po sa pagsunod sa kautusan, yun po ang pinakatanda. Dahil pag nagawa na po natin ang consistent na pagsunod, naon po natin ang blessing, naon po natin ang switch ng pagpapala ng Ama, at alam natin ang pagpapala ng Ama ay hindi po sa isang aspeto, hindi po sa milagro lang nakapokus. Ano po yun? Package, total package po yun. Kaya pag nagawa po natin at kakalugdan tayo ng Aba, bonus, ibo-bonus po yan sa atin. Yan. Ganda. Okay, verse 32, gitawag ni Misaya ang iyang mga tinunan o giingnan. Naluoy ako ni ining mga tawhana kay tulo na kaadlaw. Sila nga nakiguban kanako ug wala sila'y kaon, wala sila'y makaon. Dili ko gusto nga papaulion nga walay kaon kay tingali unyag kuyapan sila sa dalan. Sinabi ng Misaya, naawa daw siya sa mga tao dahil yung mga tao na sumusunod sa kanya 3 araw nang hindi kumakain at ayaw niyang papauwiin na walang laman ang tiyan, baka magkulap sa daan. Verse 33, ang mga tinunan nangutana kaniya, asa man ta mangitag igong ipakaon ni ining mga tawhana nga awaaw man ning dapita. Sabi ng mga Misaya, sabi ng mga apostol sa Misaya, saan ba tayo kukuha ng pagkain na ipapakain ng mga taong ito na itong lugar na ito ay desyerto, awaaw. Desyerto po ito, walang namaligya, walang nagbibenta. Kaya tanong 'yun ng mga apostol. Sabi ng Misaya, pila ba kapan ang inyong dala? Tanong ng Misaya, pila ba kapan? Ilan ba ang tinapay ang dala ninyo? Nangutana si Misaya. Nagtanong ang Misaya sa kanila. Sila mitubag, 7 og may pipila kagagmayng isda. Very symbolic po yung tinapay dahil 7 po yung tinapay na dala ng mga may dalang 7 tinapay. Verse 35, busa ang mga tao, gipalingkod ni Misaya sa yuta. Unya, gikuha niya ang 7 kapan ug ang mga isda ug nagpasalamat sa alahayam. Iya kining gipikas-pikas o gihatag ngadto sa mga tinunan, gihatag usab kini sa mga tinunan ngadto sa mga tao og nangaon silang tanan og nangabusog. Marami pong nagsilabasang komentary dito na ito daw po ay baon. Mayroong ibang mga nagsasabi na baon po ng mga taong sumasama sa sumusunod kay Misaya. Which is, mayroon silang mga basihan, mayroon silang mga komentary na kung saan nagbaon daw at nagkakaisa, kaya andun lumalabas yung mga pagkain. Pero para sa akin, milagro talaga ang ginawa ng Misaya. Biruin mo, nagsobra pa ito ng sumobra pa ito. Nakahipos pagayod sila ang mga tinunan og 7 ka bukag nga salin. 4 ka kalibo nga mga tao ang nangaon, wala pay labot ang ihap ang mga babae o mga bata. Unya gipapauli ni Misaya ang mga tao ug misakay siya sa sakyanan ug miadto sa yuta sa Magadan. Okay. Maraming nagsasabi mga critics na ito ay hindi daw milagro. Ngunit para sa akin milagro talaga ito. Dahil ang alahayam kayang gumawa ng mga kamamanghang bagay kagaya ng buntog na ipinadala niya doon sa wilderness. Biruin mo, wilderness. Pagpadala siya ng buntog. Pugo, buntog. Ang buntog pala sa ano pala yan, tigmo sa Bisaya. Buntog, tigmo. Ano ba yan? Bugtong. Bugtong pala, buntog. Ang bugtong, pugo pala yan sa pugo. Nabuntog. Ang pugo, nagpadala ng misa ang alahayam doon at nagpadala ng mana. Kaya ako po naniniwala na milagro talaga ang ginawa ng Misaya sa mga event na ito. At makikita natin yung mga nagsiserve
gagaya ng mga apostol na all out, full time na sumusunod sa kalooban ng Misaya, sa kalooban ng alahayam na tumusunod sa Misaya, ay secure po ang kanilang pagkain. Sumubra ng 12, 12 basket yung pagkain na kung saan secure para sa 12 disipulo niya. Kaya mahirap i-apply po. Ito para pinakamahirap i-apply sa mga mananampalataya. Yung sinasabing hindi na tayo ano ba yung mabalaka sa Tagalog? Hindi mag-alala sa bukas patungkol sa ating kakainin. Simple po yan, ngunit mahirap po yan i-apply lalo na't may pamilya tayo. Lalo na't nag-aaral ang ating mga anak. Mahirap po yan i-apply. Kasi likas sa tao na mag-alala talaga. Lalo na't may pamilya. Tama po ba? Correct. Tama po. Tama Kasi, po. kasi ako, naniniwala ako dyan. Ngunit, may asawa tayo. May asawa ako. Minsan, maririnig ko sa bibig na mag-iisip ng ganyan. Sabi ko, wag kang mag-alala sa bukas dahil ang bukas ay may sariling problema. Pero kahit sabihin natin, ano talaga? Pero kaya. Ngunit ito ang mahirap na parte sa mga Hindi full-time na maiwasan. hindi maiiwasan. Mahirap na parte sa mga mananampalataya na kung saan dadatnan ng kahirapan. Pero pag tayo po ay na exercise ang ating mga sarili na ang Torah ay ating kaugalian, pag tayo ay dadako sa kahirapan, pag ating na-exercise ang Torah at ating nababasa ang Torah, ipinapadala talaga ng Ama ang kahirapan para i-test tayo. Pero ang test po ay hindi po yan magtatagal. Kasi test, pag sinabing test, hindi po yan magtatagal. Para yan gulong. Hindi yan nasa ilalim. Palagi. At sinabing test, saglit lang yan. Pero pag yung kahirapan ay nanatili na 6 na buwan, magtanong-tanong ka na sa sarili mo. Mag-isip-isip ka na sa sarili mo. Hindi na yan test, palo na yan. Baka may pagkakamali ka sa paglilingkod sa alahayam at hindi mo napapansin. Yan po alalahanin natin, ang test sa kahirapan, pag tayo ay Torah observant, sadyang ipinadala ng Aba. Ngunit sinabing test, hindi po yan magtatagal. Pag yan ay nagtatagal ng 6 na buwan, 7 buwan, at 1 taon na paghihirap, medyo questionable yung ating sitwasyon, yan po ay kailangan mo nang ipakonsulta yung sarili. Kailangan mo nang i-inquire ang pananampalataya mo, ang application mo. Baka hindi na yan test, yan na po ay palo na. Hello po. Da. Po. Po, yada. Kailangan po tayong mapagmatsyag sa mga magiging aware po tayo sa mga nangyayari sa atin. Kasi ang karamihan, kaya nagtitiis at nagiging kawawa ang ating mga kapatirang Kristiyano. Dahil pag nakaranas ng kahirapan, sasabihin ng pastor, pray ka lang sis, pagsubok lang yan. Pagsubok lang yan, sis. Tuloy lang, tuloy, pagsubok. Anong pagsubok? Palo na yan. Pero hindi nakikita ng member. Dahil palaging sinasabi ini-encourage ni pastor, pagsubok lang yan, tuloy lang. Anong pagsubok? Palo na yan. Yung pagsubok, yung test at saka yung disiplina, iba po yun. Yung disiplina, pinadala dahil nagkamali ka. Pero yung test, ipinadala yun para ikaw ay uunlad. At hindi yun magtatagal dahil test. Gaya ng amang Abraham, itinest siya. Tagal ba? Nung inanon na niya yung kutsilyo, pinigilan na siya. Kasi test lang. Hello? Da. Bro.
Kailangan nating ano ha? Kailangan nating i-check. Test ba yan? Test ba yan o palo? Tama, Kasi ito yung malinaw. sinasabi ng mga pastor. Pag nagka-problema si kapate, ang member, sabihin ng pastor na, sis, pray lang sis, pray lang. Pag nagka-problema. Pag si member ang nagka-problema, sabihin ni pastor, pray ka lang, pray. Hagpitan mo pa yung pananampalataya mo, pray ka lang. Pero pag si pastor ang nagka-problema, anong sasabihin? Lalo na't pinansyal. Huwag pabayaan si pastor. Huwag pabayaan si pastor. Sabihin natin si pastor, kapit lang pastor. Pero pag ang member nagka-problema sa pinansyal, sabihin ni pastor, pray, pray, pray. Pero pag si pastor nagka-problema, ay bigay kayo ng tithes para wala problema si pastor sa pinansyal. Ganun po ang panluloko na nangyayari. Ginawang pag napalo tayo ng ama, sasabihin ng huwad na tagapagturo, sinusubok lang daw tayo, tinitest lang. Hindi po. Kailangan ma-determine natin kung subok ba yan o palo na para hindi po masusuklam ang aba sa atin. Sa pamagitan ng Torah, may i-check po natin ang ating sitwasyon. Yan lang po ang ating workshop ni Brother Fernan. Salamat sa napili mong topic, Bro Fernan. At magandang gabi sa lahat. Nawa po ay na mapupulutan po nating aral ang napag-uusapan natin sa gabing ito. At siguro closing prayer muna ako para sharing na pagkatapos nito closing prayer muna. Closing prayer muna ako. Sige po, dasalan po na tayo. Manalangin tayo. Aba, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat sa mga topic na aming napag-uusapan. Salamat sa mga salita na aming napakikinggan. Ang mga aral mo, Aba, ay tunay po na naggagabay sa amin, sa aming pamumuhay araw-araw. At ang panalangin namin, Aba, kung kami man po ay mali ang aming application, panalangin namin po na paalalahanan mo kami upang kami po ay hindi hahantong sa kapahamakan. Ang lahat po ng mga kapatiran, ganun sana po ang mangyayari na kung saan makikita mo po dalisay ang kanilang mga hangarin na sumunod at maglingkod sa iyo. Sa time na kami po ay nagkakamali, paalalahanan mo po kami nang sa ganun hindi po kami hahantong sa malalang sitwasyon. At Aba, wala kaming ibang ninanais ang purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, dakilain ang iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng pagsunod ng Torah. Kaya pinanalangin namin na mas lalo pa naming mauunawaan ang mga salita mo na naiiwan mo dito at sana madikod namin ang mga katuruan nang sa ganon makukuha po namin ang assurance para kahit sino man ang magsasabi na kami ay mali at bibihira o imposible na aming malalaman ang katotohanan, bagkus pag amin itong napatunayan na itong mga salita mo ay na-experience namin na ito ay na totoo at magiging saksi po kami at kahit anuman at sino man ang magsabi na kami ay hindi tama, hindi po kami madadala. Bagkus kami po ay patuloy na susunod sa kalooban mo at kahit anumang sabihin ng mga tao, mananatili kami na susunod sa iyong Torah. Aba, ang panalangin namin, bigkisin mo kami sa iyong pag-ibig at magkaisa kami ang aming advokasya na sundin ang iyong Torah at aming ibabahagi sa aming mga kamag-anak nang sa ganon magliliwanag ang mga sarili namin bilang mga ilaw na itinalaga mo sa mundong ito. Salamat po ng marami, Aba. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo, Aba, sa pamagitan ng pangalan mo na ibinigay mo sa iyong bugtong anak at aming Misaya at tagapagligtas, Misaya Yahawashai. Yada. 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 Maraming salamat po. Salamat po. Salamat. Marami po kami Yada. mga Salamat. mahiwagang
Yada. Salamat bro sa bagong kalaman. Salamat bro, Fernan. So, ang next, ano natin, Brother LD? Prepare. Hindi, Serafin. Wednesday, bro. Oh, sumad ka ron, bro. Sige, bro. Kanang mga talinghaga, ha? Sisikapin, bro. Sisikapin ko, bro. Sa mga kaigsuonan dira nga gustong magpuno, mga Bisaya, pakidagdag, kung may magtatanong, tanong po kayo. Sasagutin niya ni Brother Fernan. Sayo pa man di ay. O pa alas 10. Maaga pa. Okay. Pwede magtanong? Pwede kayo, bro. No. Bro Fernan, paano natin ipaliwanag sa mga kapatid natin na naniniwala sila sa yung sinasapian? Ang sinasapian talaga bro, wala talaga yan sa ano. Yung pagkinakamot. Ano bang ibang ipaghalugan ng sinasapian? Maraming ibig sabihin nun eh. Kasi karamihan sa sinasapian tapos pinapanalanginan daw ng pare, maalis daw yung demon. Narinig ko na yan kay Father Will Litcano. Hindi ako naniniwala nung kapatid dahil ang nakasulat talaga, bawal yung mga kanyang katuruan eh. Kung sinasapian man, wala akong kaya dyan, may pagkatabot na tao lang, may pamamagitan ng paano matulog. Wala akong idea niya kapatid, basta bawal talaga yan yung pagkakano. Si Bro Press na lang siguro ang makakasarap niyan. Hello. Sige. Sinasapian, bro Ilde. Ano man sinasapian? Bisaya o Tagalog? Pag sinasapian, pinipirahan yan. Pag Bisaya. Tagalog. Nilolokoban, sinasapian. Okay. Pinapasokan ng masamang espiritu, bro. Kung paano natin ipapaliwanag na ano man. Garon Totoo nga. ba yan? Totoo ba yan na mayroong sinasapian? Totoo yan, bro. May sinasapian talaga. Kasi ako mismo nakita ko talaga, dalawang mata ko. Nung born again ako, maraming beses ako nakakakita ng nasasapian. At kahit yung mga during sa pagsamba, yung nagsabing Honda, Kawasaki, Suzuki, Rossi, nagsasabi, sinasapian po yun. Yung sinasabi lang nag-speak in another tongue. At kahit yung sinasapian talaga ng masamang espiritu, maraming beses po ko ang nakakakita noon. At totoo po yun. At kaya nasasapian po ang tao base sa dahil sa marumi po ang tao. Pero pag ikaw ay malinis, espiritual, kasi yung sinasabing pagkabanal, ito kaya ibinigay ng alahayam yung Torah sa atin upang tayo'y hindi kayang i-overcome ng masamang espiritu. Pati yung mind natin, pag tura ang ipinapairal natin, hindi po magkakaroon ng chance ang diablo na gagamitin tayo. Kaya madaling nakakapasok at maraming cases dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ang nasasapian dahil po talamak ang pagkakain dito ng mga maruruming pagkain. Kaya po malayang nakakapasok sa ating diwa, sa mga diwa ng ating mga kababayan, ang masamang espiritu nakapag-penetrate dahil po pag tayo ay marumi, malinis po yan para sa diablo, kaya sila po ay nakakapasok. Pero pag tayo ay nasa Torah, hindi po sila nakakapasok, hindi po sila nakaka-penetrate. Ang tanging magagawa po nila is makapag-display ng kanilang
ipapakitang negative side. Yun lang po. Pero pag ida-drive talaga na kumbaga slave tayo ng masamang espiritu, yung hindi mo man gustuhin gawin yung masama, magawa mo talaga. May mga ganong tao pero nagagawa dahil slave po sila sa kasalanan. Pero tayo, pag nasa Torah tayo, naniwala tayo sa Misaya, we are po tayo, malaya na po tayo. At pag tayo ay nagsusumikap at susundin ang kautusan ng Ama, guarded po tayo, hindi po sila makakapag-penetrate yung sinasabing masamang espiritu na sumasapi. Pero ito, makaantanong ni Brother LD, totoo bang napapalayas ng mga pare at ng mga albularyo ang masamang espiritu? Baka ito yung tanong ni Brother LD. Ito ba, Bro LD? Kung gaano ba katotoo na napapalayas ang mga nasasapian ng mga albularyo at mga pare at mga pastor? Yan nga. Kasi naniniwala sila dyan eh. Okay, ganito po yun. Gagamit ng maraming kaparaanan ang masama, ang diablo, para ilinlang ang marami, para patunayan niya na tama yung pinaniwalaan ng mga taong tama. Pag kailangan gawin ng diablo na minsan parang nauutusan ng albularyo yung espiritu. Pero kung i-analyze mo talaga ng tama, parehas lang yan sila eh. Kaya minsan may albularyo na magsasabi na, hindi ko kaya ang lakas ng kapangyarihan ng espiritong ito na nandito sa iyong anak. Dahil po, may hierarchy po yan sila. Kung saan yung mataas na espiritu yung nasa loob, hindi kakayanin ng albularyo, kaya hanap sila ng ibang albularyo. Pag nakahanap yun ng medyo mataas yung kapangyarihan, kaya niyang palabasin yung under sa kanya. Kumbaga, yung natawag mong albularyo ay supervisor lang pala yun, yung nasa loob ay manager, ay hindi ka talaga mapapalayas ng albularyo na dinala mo dahil supervisor lang ang ranggo niya. Pero pag ang nadala mong albularyo ay manager at yung nasa loob ay ordinary o supervisor, ay mapapalayas. Ganoon po yun. At hindi ibig sabihin na papalayas nila, yun po ay nasa katotohanan na. Balik tayo sa reference natin. Torah po ang pinaka-reference upang hindi po tayo mawawala at tayo po ay mananatiling malinis. Ang ating lilinisin po tayo ng banal na espiritu na sinasabi na gagawin ng Misaya, which is yung Torah, pag ating isa sa buhay, hindi po makapag-penetrate ang masamang espiritu. Ang espiritu po, yun po ang ating mga mga naririnig at magbubuo po tayo ng mga pag-iisip. Yun po. At yung masamang espiritu talaga na mga falling angel na papasok, hindi po yan makakapasok dahil guarded po tayo sa salita ng Ama. Nasagot ko, Bro Elde? Okay na, bro. Saka parang napasok sa isip ko na isang ugat nito, ang pananampalataya. Kaya sila napasukan siguro dahil wala sa kanila ang pananampalataya. Mayroong pananampalataya pero hindi tama. Okay. Oy bro, LD, kumusta pala si Daryl? Aman. Naman dire. Present ko kuya. Okay. Sunod ni Brother LD, ikaw mag-workshop ha? Nay, nagtanong si Juan. Manda mo, kuya. Brad, Roy. Si Joan. Magandang gabi po. Bro Roy, may tanong lang po ako. Regarding dito sa verse 30, yung ginamot ni Messiah Yahawashai, King Yahawashai ang may mga sakit. Ang tanong ko po, may isang eksena na or pumunta ka sa isang bahay or doon ka natulog or nagpunta ka sa isang isla na doon ka pumunta ka doon sa isang relative mo sa isang isla tapos alam nila na kilala ka nila na ang alahayam ay nasayo. Tapos gusto nila na kasi syempre wala na silang nasa emergency or malayo sa hospital. Gusto nila
magpagamot. Kumbaga may example, may sakit doon. At ikaw yung ipag-ano mo sila, sasabihin nila, pwede mong ipag-pray or gamutin mo siya kasi nakita namin ang alhaya andyan sa'yo. Ano ba ang response na doon? Di ba sa mga Christian, gina-pray over nila, parang ganun. Sa atin naman po, anong gagawin natin? Ipag-pray natin. Okay, ganito po. Kasi ako, mahina talaga yung pananampalataya ko. Kaya, aaminin ko sa inyo, mahina po ako sa ganyan na mag-pray para sa maggumagaling yung karamdaman. Ano po talaga ako dyan? Hindi po ako nag-aano dyan kasi dumaan kasi po ako sa ganyan na nakikita ko ba na pray pero walang nangyayari. Parang sabi ko hindi effective. Pero totoo yun na may mga milagro, pero baka ito kasi yung nakikita ko sa sarili ko. Sobrang layo ko pa na makagawa ng ganun. O tayo, sobrang layo. Sabi ko, sobrang layo pa yung application ko sa Torah. Nadadako tayo sa mga nagawa ng Misaya at ng mga apostol. Totoo man yun na nangyayari yun, pero mahina yung ano ko na makagawa ng ganun dahil ang tinitingnan ko, sobrang layo pa natin para makagawa ng nagawa nila. Kumbaga, more pa tayo na na isabuhay yung Torah dahil alam ko pag atin yang naisabuhay kung ano yung nagawa nila, magawa rin natin. Kaso nga lang, ngayon hindi man natin dahil nasa starting point tayo. Pero sisikapin natin dahil ako'y naniniwala, ibibigay din ng Ama pagdating ng araw ng mga ganyan. Pag sa tamang sitwasyon. Nasagot ko ba, Sis Jo? Ano talaga ako, Sis Jo? Okay Mahina. naman. Maliit Okay pananampalataya ko, Sis Jo. Okay naman po, kasi hindi naman maano sa atin, kaila na galing tayo lahat sa Christian world. Na pag may nagkakasakit, yung yung kapatid mo sa loob ng bahay, parang pinag-pray mo, parang ganun, through your faith na magkagaling ito, parang ganun ba? So sa atin, yun ang ano ko. Tama yan. Tama yan, sis. Tama yan na ipag-pray natin. Gawin pa rin natin yon ngayon. Pero yung mag-expect tayo na kagaya ng nangyayari ng mga nasusulat sa libro, ay hindi po ako ganun. Okay. So, pero totoo po, nagpe-pray po ako lalo na't nalalaman ko na mga kapatiran na mayroong pagkarikaramdaman, nagpe-pray po ako. Pero yung mga ganun, mga big cases na yung gaya ng yung bulag, yung bingi, yung pipi, pahirap yun. So, okay lang, no? Tapos, ang gagamitin natin through yung pinaka-end in the name of Messiah Yahweh Shai, di ba? Kisis, may gusto kong i-analyze mo ito. John chapter 17. Analyze mo yan, buong chapter. Unawain mo. Okay po. Paano mag-pray? Oo, so... Paano sasagutin ang prayer? Nandyan yan eh. Oo nga. Pero kasi sometimes ba, sa mga dito sa mga, pag dito yung mga relative ko, pag may naramdaman sila, pag-pray mo nga ako, pag-pray mo nga, kahit dun malayo, nag-chat, pag-pray mo naman ako, parang ganon. Sabi ko, okay, ipag-pray kita, parang ganon ba? Mayroon din yung mga ganyan na mga kapatiran na nagpapa-pray. Gaya nung kapatid nating nandun sa kabila, kaibigan ni Brother Fernan, si Brother Lito, yung kanyang anak na nandirito, mayroong sa ulo. Ano ba yan? Yung parang sugat bigsa ba? Yung hubag. Ano ba yan?
Bro, sa ano, sa Pigsa, Brad, ah, pigsa. ano? Pigsa, may pigsa sa ulo. Opo. Naawa ko sa bata. Nung hinawakan ko siya, sabi ko, kawawa yung bata. Hinawakan ko, pero not na, di ko sinasabing nagpipray ako. Pero nung hinawakan ko yun, naawa ko sa bata. Nag-ano ko, awawa naman yung bata. Hinawakan ko yung ulo. Pero napapansin pala yun ni Papo, na hinawakan kong ulo ng bata at pumikit mata ko. Naawa ko sa bata, basta naipigsa sa ulo. Pag uli daw nila na, siguro nagkakataon lang yun na gumaling yung pigsa. Nawawala. Hindi ko naman sinasabi dahil sa prayer ko. Kundi nagkataon lang ba, napapansin ni Papo na iba, sabi niya pagbalik niya dito, iba pala daw yung anointed na tao. Pero alam ko na ano lang yun, pabulaklak na, pabulaklak na salita lang yun dahil andun man siya sa kabila, tinawag pa niya akong Cain. Kasi may nabasa ako, bro, yung mga hubag at saka may mga hubag pinapapunta yon sa pari. At saka may mga at saka yung pari lang makaano kung talagang pwede yung parang ordinary lang or parang may sumpain na hubag, parang Alam ganun. ko yun, karumihan. Tungkol yun sa karumihan. Oo. Hinawakan ko yung bata, naawa ko ba, pero hindi ko sinasabi na gumaling yun dahil hinawakan ko. Nung hinawakan ko, sabi ko, kawawa ang bata. Aba, sabi ko sa Bisaya, luoy sa bata. Sa kurang una-una, sabi ko sa isip ko ba, kawawa yung bata. Kawaan mo aba. Dahil may pigsa sa ulo. Napansin ni Papo, pagbalik niya dito, kalipas sabi niya, napapansin daw niya nung hinawakan ko ang bata. Pag uwi nila na, gumaling na daw yung pigsa. Kaya sabi niya, iba daw yung anointed. Natatawa ako. Sabi ko, nagkataon lang yun. Pero talagang naawa ako sa bata. Pero, nasabi ko yung sinasabi niya, naisip ko ngayon, na pabulaklak lang pala yun dahil sabi niya ngayon sa mga comment niya, rebelde daw akong si Cain. Kaya, hindi ako nagsasabing hindi ako naniniwala sa milagro na hindi natin hindi ibibigay ng Ama. Ngunit hindi po ako nakaka-focus doon. Kaya kung sabihin na pwede ba nating ipag-pray, pwede po. Pero kung sabihin natin na doon tayo po-focus, baka yun pa ang gagamitin ni Satanas, ng Diablo na tayo panghinaan ng loob pagka di gumagaling yung pinag-pray natin. Tama. Bigay natin na mag-pray tayo, pero wag tayong mag-claim na dahil na ipag-pray mo gagaling na. Ano yung ikakaloob ng Aba, doon lang tayo. Tama po. Maraming salamat po, bro. Sa ni Lito. Sino pa po magtatanong? Si Shishi, Brad. Oy, Ate Shishi. Ayan. Hello, good evening sa lahat. Good evening po, naririnig na ako? Good evening, te. Malinaw. Naririnig na po ako? Loud and clear. Sige sis, go ahead. Thank you. Ano po,